Ayan, special episode 3218, 3219, and 3220. Alamin natin, ano ba yung meron sa kaloob-looban ng damdamin natin, no? At bakit tulirong-tuliro ka, no? Windang na windang. Lahat ng relasyon, semplang. Ay, nako. Isa ba kayo sa mga ganong sitwasyon, no? Ang swerte-swerte nyo sa trabaho. Swerte-swerte nyo sa ibang bagay. Pagdating sa pag-ibig, Diyos ko, walang binatbat. Napakalaking T. May mga ganun na mga tao. Ay, Diyos ko. Okay, so, dito tayo. Una. Ay, bet on you. Ito tayo. And then, pangalawa, support. And then, pangatlo, create. O, diba? Alam nyo, kung naaalala ninyo kanina sa daily episode, sinabi ko, kung sasabihin mo sa sarili mo na mag-aasawa ka, hindi dahil sa hindi mo siya mahal, hindi dahil sa mahal mo siya, kundi dahil sa tingin mo siya yung taong aahon sa'yo sa hirap, di ba? Sasabihin mo, di baling hindi kita mahal, basta alam ko, kaya mo akong buhayin at yung pamilya ko. Maaahon kami sa kahirapan. Ito yun. No? Nagbibet ikaw, para kang tumataya sa loto, di ba? Paswerte, paswertihan. And then, yung tinutukoy ditong support, no? Ang ibig sabihin dito ni universe is, kasi number 6 yung support you have to grow. Kasi yung bet is para bang you have to take risk sa sarili mo, no? Kung gusto mong yumaman, and then mag-explore ikaw kung ano yung mga pamamaraan na posibleng ikakayaman mo sa bandang huli. And then that's the time you create some ideas, you create some targets, yung para pa isa-isa lang. Kasi, sinasabi doon, no, lagi, and then nai-enjoy ko lagi yung mga kinikwento ni basta, hindi muna ako magsasalita dito kung sino siya. Isang financial mentor, sinasabi niya lagi na, kung gusto mong yumaman, huwag kang gumawa ng huwag kang umasa na yung pera gagawa ng pera. Kasi yung totoo doon, kahit anong gawin mo sa pera, kung wala kang alam, wala kang ginagawang ideas, hindi siya magkakaroon ng chance na magkaroon ng return of investment, di ba? Kasi nilagay niya doon sa isang episode niya, kung sakali, no, na itong taong ito bibigyan ng 1 milyon. And then after 1 year, balikan siya. Tinatanong niya doon kung mahirap pa ba o yumaman na. Eh, siyempre mahirap kasi ginastos lang niya yung pera. Wala siyang ginawang bago. Pero kapag yung mayaman na tao, sabihin natin hindi masyadong mayaman, pero negosyante siya. Dumating sa punto na nagkaroon siya ng maraming pagsubok. Isa na doon yung pandemic, di ba? So, wala kang magagawa. Tanggal lahat So, hindi niya nagagamit yung pera niya kasi walang tao. Walang lalabas dahil takot sa COVID that time. So, ngayon yung nangyari, ganun din yung gagawin mo sa sarili mo. Wala kang pera, wala kang magagawa sa ngayon kasi yung iba hindi nga afford yung cellphone So, yung magagawa mo doon is you have to go online, no? Ang dami namang affiliates program dyan kung gusto mo talaga. Nasa sayo na yan kung gagamitin mo ang oras mo to create ideas and to earn money somehow. Hindi naman sinasabi na kapag naging affiliate ka ngayon, magsimula ka pagka umaga, 1,000 agad. Hindi ganon. Kasi kapag yung trabaho mo is walang halong walang halong milagro or anomalya. Yan, yung para bang mabagal. Halimbawa, gusto mong maging affiliate, pero
tamad kang mag-repost, tamad kang maglagay ng content, tamad kang mag-exert ng effort mo and ideas doon sa content mo, paano ka mapapansin ng tao, di ba? Para kang nagluto ng tinapay na hindi siya umalsa, tapos nung bilhin ng tao, matigas. Parang walang lasa na kung hindi mo alam, di ba? Ganun yun. So, di ba, excuse me, kapag pumupunta tayo sa bake shop, yung tinitignan natin yung unang appearance ng tinapay. Diba? Tapos, parang parang manlalaki yung mata mo, kakatitig dun sa tinapay na parang ang sarap at ang ganda. And then, nung bilhin mo na, nabudol ka. Ganda lang pala ang meron siya. Wala siyang laman. Diba? May mga ganun eh. Tapos, maliban pa dun, wala siyang lasa. Oh, di ba? And then meron mga ibang pastry shop and bakeries na yung twist na parang twist bread siya, di ba? Unang papasok sa isipan mo, matigas. Pero at some point, merong mga pastry shop na ang sarap gumawa niyan na para lang siyang otap. Speaking of otap, yung otap din, no? Kapag hindi siya maganda sa pagkagawa, lalong-lalo na sa temperature, ay walang silbi ang otap. Baka malaslas ang gums mo sa tigas. Ganon yon. So, in everything you do or you choose or you decide, no, to do, you have to focus and then spend your time brainstorming ideas, gathering ideas from other people, paano sila yumaman. And then, kung ako lang din, wag mo munang pangarapin na yumaman ka. Kung ano yung problema mo ngayon na kinakaharap mo, at yung mga luma mong problema noon, yun yung ayusin mo. Kasi, never kang makaka-move forward unless may iniwan kang hindi pa tapos. So, kung maparelasyon yan, balikan mo yung tao. Humingi ka ng tawad, ipaliwanag mo. Dahil kahit anong mangyari, kahit mag-iyakan man kayo, ang mahalaga, naipahayag mo ang damdamin mo at yung desisyon mo. Kesa naman, bitinin mo siya at paasahin sa wala. Kasi kung sa'yo din yung gagawin, hindi rin maganda. Diba? So, katulad na lang ng iba dyan. Nakikipagmataasan ng pride, nakikipagmataasan ng ego. Pero gabi-gabi nag-i-stalk. Eh, wala din silbi, no? Ibagsak mo na yung bandera ng pride at saka ng ego mo. Huwag kang magsayang ng panahon. Dahil ang pinakamahirap, baka sa pagdating ng tamang pagkakataon na mag-usap kayo at magkaayos, paglingon mo, nasagasaan ng truck. O di wala na, sayang na. Nag-usap lang kayo ng 30 minutes, sinagasaan ng truck. O patay. O di ba? Wala. O, kaya yung gagawin mo sa buhay mo, no? Kung nasa relasyon ka ngayon, at kung saan ka man na sitwasyon ngayon, i-enjoy mo ang bawat minuto, oras, araw, linggo at buwan. No? Doon mo i-focus sa paggawa ng mga magagandang memories. Kasi, wala kang barometer ng buhay kung kailan siya matitigik. Wala ka ring kristal para tignan kung anong posibleng mangyari sa kanya kapag lumingon siya sa kaliwa o lumingon siya sa kanan, di ba? Kaya nga tayo may likas na takot. Lalong-lalo na kung buhos na buhos tayo magmahal. Kasi yun yung instinct natin. So, mas maganda pag-isipan mo bago ka mag-dive in. Kasi hindi yan simpleng sitwasyon. Pero kung nandyan ka na, magpakatotoo ka na lang para walang marami pang problema. At least dire-diretso pa. Smooth ang takbo. Okay? Good evening.